Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika, Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Nang hihinayang si Judy Ann Santos na hindi natuloy ang pagsasama nila sana ng star for all seasons na si Vilma Santos sa suspense horror film na Espantaho. Si Ate V sana ang makakasama ni Juday sa naturang pelikula na isa sa 10 official entries sa Metro Manila Film Festival o MMFF 2024 under Quantum Films ni Attorney Joji Alonso, Cineco Productions at Purple Bunny Productions na pag-aari mismo ni Juday. Ngunit nagkaroon nga ng problema along the way kaya pinalitan si Ate V ng award-winning ding aktres na si Lorna Tolentino hanggang sa mapabalitang si Vilma na nga ang bibida sa Uninvited na pumasok din bilang official entry sa MMFF 2024. Kaya naman, ang magkasama sana sa isang pelikula sa MMFF this year ay magiging magkalaban na ngayon lalo na sa pagka-Best Actress sa Gabi ng Parangal. Ayon kay Juday, sayang na sayang daw talaga ang chance na magkasama sila ni Vilma sa movie sa unang pagkakataon. Nakatrabaho niya halos lahat ng iconic actress sa bansa mula kay Nora Honor, Sharon Cuneta, Maricel Soriano, at yun na nga, kay Miss LT, Lorna Tolentino. Quote and unquote, well, syempre, at some point, everybody wants to work with Vilma Santos like everybody would want to work with Miss Nora Honor. Kasi they are the prime stars of this industry. Pero naniniwala kasi ako na kung hindi talaga nahuhukol, hindi talaga nabubukol. So I get it. It's totally fine. Yan ang pahayag ni Juday sa Grand Media Con ng Espantaho. Patuloy pa niya, quote and unquote, probably naniniwala din naman ako sa sinabi ni Ate V na there would be another project that's really meant for us. And I'm holding on to that. Kumbaga, naniniwala ako na may isa mas magandang proyekto na talagang meant para sa amin. Yan ang dagdag pa ng wifey ni Ryan Agoncillo. Samantala, naniniwala naman ang kapuso actress na si Heart Evangelista na ang tunay na kagandahan ay nagmumula talaga sa kalooban at sa nararamdamang kaligayahan. Bukod dito, ang isa raw sa most personal beauty secret ng wifey ni Senate President Cheese Escudero ay ang pagkakaroon ng sapat na tulog at positibong pananaw sa buhay. Sabi nga ni Hart, quote and unquote, definitely you have to sleep as much as you can. I am so busy but I make sure that I really have at least minimum 6 hours. But if magkaka 8 hours ako, even better. So sometimes kapag may trabaho ko, it's understood na dapat by 9 p.m. nasa kama na ako, 9 to 9:30 p.m. na magpapamasahe na ako, tulog na dapat ako noon kasi I'm up at 4 a.m. So yun talaga. So you need sleep, you need to drink lots of water, and then I really make sure that I moisturize my face. I have the toner, I have the serum, I have the oil base, everything. I don't do a lot of layers, but I make sure that every night, kahit maka 1 layer ako. Yan ang kwento ni Hart sa panayam ng press sa isang event. Patuloy pa niya, quote and unquote, so yun yung naging pinakamagandang prep because the next day, when you do your makeup, it won't sit as perfectly if you don't have nice skin
or dry yung skin mo or too oily. So yun talaga siguro yung importante, and kahit anong ganda mo, kung hindi ka masaya, hindi rin siya, mali talaga. Kasi nagawa ko na yun dati hindi talaga ako masaya, ayun. So ngayon, very cheesy life na, ha ha ha. It really matters when you're at peace and you're happy, kahit anong ilagay mo, parang it just glows. So that's important. Everybody is healthy in my life. Everybody I love, everybody is okay, and that's really true wealth. So happy na ako doon. Yan ang say pa ni Heart. At sa pagtatapos ng ating segmento, #LoveWins talaga ang celebrity couple na sina Ice Seguera at Liza Dino na nagse-celebrate ng kanilang 10th wedding anniversary. Nag-post ang mag-asawa ng kanilang sweet photo sa kanilang Facebook accounts, kalakip ang anniversary message nila para sa isa't isa. Idinaan ni na Ice at Liza ang kanilang pagbati sa pamagitan ng tula, kung saan pinasalamatan din nila ang isa't isa sa isang dekadang makulay, mapaghamon at punong-puno ng pagmamahal na pagsasama. Narito ang tulang isinulat ng singer-songwriter at OPM icon para sa kanyang pinakamamahal na wifey. Ito, basahin natin, mga kamosa, quote and unquote, 10 taong hinahanap ang daan sa habang buhay. Akala'y dire-diretso lamang pero minsay pasikot-sikot at madalas urong-sulong. Mga araw na akala'y ang saya ay walang hanggan, biglang bubulagain ng lungkot kinabukasan. 10 taong maraming pagsubok na hinarap, lambingan at tampuhan, bulungan at sigawan, bati at away, ligaya at iyakan, samaan ng loob at walang hanggang kapatawaran. May mga araw na inakalang ang samahan ay matitibag, pero sa bawat hadlang, magkakahawak kamay na kinaya ang lahat. 10 taong punong-puno ng pagbabago, pero makasisiguro ka na sa bawat araw mula noong ika'y nagbigay ng matamis mong oo hanggang sa huling hininga, ikaw at ikaw lang. Liza Dino Seguera, mahal ko. 1 dekada na tayo, Liza, panghabang buhay to. Yan ang buong post ni Ice. Syempre, meron dyan response. Si Liza, eto, quote and unquote, love, 1 dekada na tayo. Maraming hindi naniwalang aabot ng ganito. Yung iba, umpisal pa lang, tinataningan na tayo, pero sa araw na ito, pinatunayan natin sa buong mundo na ang wagas sa pagmamahalan, di basehan ang relihiyon o kasarian, basta tunay na nag-iibigan. Yihi! Naku! Konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chika Dora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.